Welcome sa Araling Panlipunan 3, Reviewer, Week 3 to 4, with answer key 1 to 20. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. At ang panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap, bilugan ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Number 1, ito ang pambansang wika ng Pilipinas. A. Ingles. B. Bisaya. C. Ilocano. D. Filipino. Number 2, ito ang pangunahing wika ng mga naninirahan sa gitna at katimugang bahagi ng Luzon. A. Tagalog. B. Bisaya. C. Ilocano. D. Ingles. Number 3, dito kauna-unahang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. A. Rizal Shrine. B. Mabini Shrine. C. Aguinaldo Shrine. D. Bonifacio Shrine. Number 4, dito ipinakita ang pamumuhay ng mga taga-Kalamba noong panahon ng Espanyol. A. Dambana ni Dr. Jose Rizal. B. EDSA Shrine. C. Dambana ni Emilio Aguinaldo. D. Tulay ng Zapote. Number 5, sila ang pangkat etniko na kilala sa kanilang makulay at bordadong kasuotan, masiglang sayaw at musika. A. Tiboli. B. Bisaya. C. Ilocano. D. Tagalog. Number 6, dito isinilang ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. A. Kawit Cavite. B. Calamba Laguna. C. Tanawan Batangas. D.
Cainta Rizal. Number 7. Siya ang tinaguriang dakilang lumpo. A. Jose Rizal. B. Emilio Aguinaldo. C. Apolinario Mabini. D. Juan Luna. Number 8. Saan matatagpuan ang Mabini Shrine? A. Kawit, Cavite. B. Calamba, Laguna. C. Tanawan, Batangas. D. Cainta, Rizal. Number 9. Dito naganap ang labanan sa pagitan ng mga Revolutionary Army at mga Kastila. A. Bacoor. B. Dasmariñas. C. Alapan Imus. D. Silang. Number 10. Pare-pareho ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa lahat ng lalawigan o rehiyon. A. Tama. B. Mali. C. Wala sa nabanggit. Number 11. Ang grupo o pangkat ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar na may sariling wika, kultura, tradisyon, at paraan ng pamumuhay ay tinatawag na blank. A. Turista. B. Pangkat etniko. C. Datu. D. Barangay. Number 12. Kung ikaw ay makakakita ng taong nakasuot lamang ng bahag at siya ay pinagtatawanan ng inyong mga kaklase, ano ang nararapat mong gawin? A. Hindi ko siya titignan. B. Huwag papansinin ang kaklase. C. Pagtatawanan ko siya dahil sa kanyang itsura. D. Kakausapin ng maayos ang aking mga kaklase at sasabihin na huwag niyo siyang pagtawanan.
Number 13. Napansin mo na ang iyong kaklase ay hindi gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa tindera. Ano ang maaari mong gawin? A. Hindi ko ito papansinin na parang walang narinig. B. Lalapitan mo siya at pagagalitan. C. Isusumbong mo ito sa inyong guro para siya ay papagalitan. D. Kakausapin mo ito at ipapaalala ang kahalagahan ng paggamit ng po at opo. Number 14. Kung ikaw ay taga-Kawit, Cavite, alin sa mga sumusunod ang makikita mong makasaysayang lugar? A. Mabini Shrine. B. Aguinaldo Shrine. C. Rizal Shrine. D. Hunters ROTC Shrine. Number 15. Ito ay tinayo para sa ala-ala ng mga kabayanihan ng ating mga ninuno. Ang mural na ito ay mayroong 13 timeline. A. Dambana ni Jose Rizal. B. Hunters ROTC Guerrillas Memorial Shrine. C. Dambana ni Emilio Aguinaldo. Number 16. Bakit mahalagang malaman ang mga makasaysayang lugar sa ating lalawigan? A. Dahil ito ay tanda ng mga mahalagang pangyayari na naganap sa ating lugar. B. Dahil ito ay maituturing na saksi sa mga naganap sa ating lalawigan. C. Upang ito ay ating maipagmalaki. D. Lahat ng nabanggit ay tama. Number 17. Bakit mahalagang magkaroon tayo ng sariling wika? A. Upang mas magkaintindihan. B. Upang makipagkomunikasyon. C. Upang maipakita ang ating paggalang at pakikisama. D. Lahat ng nabanggit ay tama.
Number 18. Bakit ipinagmamalaki ng Bacoor ang tulay ng Zapote? A. Dahil dito naganap ang madugong labanan ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. B. Dahil dito ang nagdurugtong sa Maynila at Cavite. C. Dahil sa mayamang estrukturang makikita rito. D. Lahat ng nabanggit. Number 19. Ang sumusunod ay katangian ng mga Tagalog maliban sa blank. A. Masayahin. B. Mahusay. C. Maawain. D. Madamot. Number 20. Alin sa mga sumusunod ang tawag ng mga taga Quezon at Rizal sa Aita? A. Baluga. B. Dumagat. C. Negrito. D. Kankanaey. At ngayon naman, ating sagutin ang mga katanungan. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot
ay titik B. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik B. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan sa ating araling ito. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment and share na rin sa ating mga videos. Maraming salamat, paalam!